Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. We are now in the fourth Sunday of Easter, which is also called the Good Shepherd Sunday. Today is also the World Day of Prayer for Vocations. Let us pray that more men and women will respond to God's invitation to the religious and priestly vocations. Malaki po ang pagkakaiba ng bayaran o upahan sa iyong mismong may-ari. Yung pong upahan ay nagtatrabaho lamang sapagkat may tinatanggap, sapagkat mayroon siyang trabaho na ito yung pinagkakakitahan niya. Samantalang ang may-ari ay ginagawa niya ang kanyang responsibilidad sapagkat ito ay mahalaga sa kanya. Ito ay malapit sa puso niya. Ito ay parte ng kanyang buhay. Kaya po pag dumating yung problema o yung hirap, ang paupahan walang pagmamalasakit. Pwede niyang iwan sapagkat hindi naman sa kanya, sapagkat hindi naman ito mahalaga sa kanya. Subalit ang may-ari, proprotektahan niya, gagawin niya lahat para lamang hindi mawala o masira yung kanyang ari-arian o kaya naman kung ano ang sa kanya. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, Jesus introduces Himself as the Good Shepherd. We celebrate today the Good Shepherd Sunday because every fourth Sunday of Easter, our gospel is taken from St. John chapter 10, which gives us the image of Jesus as the Good Shepherd. And a shepherd is someone who leads, someone who pastures his sheep. And where does our Good Shepherd lead us? Our Good Shepherd leads us to the Father. Sa ating unang pagbasa ngayon, Peter and John were able to heal a crippled man, but they knew from the very start that they were not the ones who healed the crippled man. They were able to heal this crippled man because of the name of Jesus. And through them, the people came to believe in God. Through them, through this healing, many people came to know Jesus, came to believe in Jesus, and through this belief in Jesus, people were led to the Father. Our second reading tells us our identity as adopted children of God. And here the Good Shepherd leads us to become such, to be such. That is, to be adopted children of God. Kaya po, nakikita natin dito yung ating mabuting pastol, ang Panginoon, ay unang-una sa lahat, dinadala lang tayo sa kung ano yung mabuti, kung ano yung makakabuti sa atin. Ito yung pagkakaiba ng binabayaran at sa tunay na nagmamalasakit o yung may-ari. Yung may-ari ay ibibigay lamang kung ano ang nararapat, kung ano ang makakabuti. Magandang kunin natin ito kung tayo nga ba ay tunay na sumusunod sa Panginoon at kapag tayo'y nabigyan ng kapangyarihan na mamuno sa gobyerno, sa simbahan, sa pamilya o sa ating komunidad, napakahalaga na gawin natin o ang ating gampanin, ang ating responsibilidad na ating akayin ng ating kapwa-tao o yung mga ipinagkatiwala sa atin patungo sa
kung ano ang ikakabuti ng lahat o what we call the common good. Sa ating ebanghelyo naman ngayon, pinakita sa atin yung imahe ng mabuting pastol at dito makikita natin yung malalim na pagmamalasakit ng mabuting pastol na handa niyang ibigay ang lahat-lahat maski ang kanyang sariling buhay. Ito po yung kailangan natin ngayon sa ating paggabay sa mga tao, sa mga ipinagkatiwala sa atin, ang magkaroon ng malalim na pagmamalasakit. At sana gayahin natin ang mabuting pastol. Sana ito yung pamamaraan din natin upang sa ganun sa ating paggawa ng responsibilidad natin o yung ating mga gampanin sa buhay ay maramdaman nila ang presensya ng Diyos sa atin kapag po tayo ay mayroong pagmamalasakit, yung ating ipaglalaban, yung ating sasamahan. At paano ba natin ipapakita yung ating pagmamalasakit sa ating kapwa-tao? Una sa lahat ay yung presensya natin. Let us allow our presence be felt. Na nandun tayo, nararamdaman tayo ng ating kapwa-tao o higit sa lahat yung mga minamahal natin sa buhay. Pangalawa, yung time. We spend quality time with our loved ones. Yung magbabad tayo ng oras sa kanila. At panghuli, yung ating paglilingkod ng taos-puso, yung serbisyo natin. So PTS, presence, time, and service. Ito po, parang acronym ng points. So magkakaroon tayo ng puntos sa Diyos, puntos sa langit, kapag po we allow our presence to be felt when we spend quality time with our loved ones and when we offer our services to others at to other people. Yan po yung puntos natin. At ito rin po yung ating simpleng pamamaraan upang sa ganon ay ating pong tunay na magawa yung ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Yun po ay araw din ng bukasyon at sa ating pagninilay, lahat tayo tinawag ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos na magpakabanal at to be holy is to be happy. Dito po ating po makikita na yung ating pagtugon sa tawag ng Diyos ay may apat na Ds. Una is yung ating desire. Where does our desire lead us? To be happy. So if we are searching for happiness, and sometimes our happiness or the sources of our happiness are not proportionate to the truth that our Lord Jesus Christ is teaching us or telling us. And so we need the second D, discernment. Kailangan nating pagnilayan. Kailangan natin ipagdasal yung ating desire ay dalhin tayo sa Diyos sa ating true happiness. And how can we discern? Pangatlong D, dialogue. Kailangan natin makipag-usap sa Diyos, makipag-usap at makinig na para tayo nakikipag-usap sa matalik na kaibigan. And through this dialogue, then we will come to our last D, our decision to follow our Lord or not to follow our Lord. We have to make our decision, and sana yung decision natin ay always affirmative because anyway, alam naman ng Diyos kung ano yung makakabuti sa atin at ibinibigay ng Diyos kung ano lamang yung mabuti sa atin. Kaya sana po tayo'y tumugon sa paanyaya o tawag ng Diyos. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.